Sabi nila, may mga taong bigla na lang dumarating sa buhay mo nang hindi mo inaasahan. Minsan parang ordinaryo lang sila, pero sa bawat pagbalik nila, unti-unti mong mararamdaman na may kakaiba. Na para bang may espesyal na koneksyon na hindi mo maipaliwanag. Ako si Jonas, isang simpleng binata na nagtatrabaho sa maliit na printing shop dito sa bayan. Tahimik lang ang araw-araw ko. Gigising, magtatrabaho, uuwi, matutulog. Paulit-ulit, parang kape na laging mapait. Pero nakasanayan mo na. Hanggang sa dumating si Mikael. Hindi ko siya agad nakilala. Hindi rin siya agad naging bahagi ng routine ko. Isa lang siyang kliyente, mataas, medyo singkit, maputi, at laging nakasuot ng simpleng polo. Lumapit siya noon sa shop para magpa-print ng mga flyers. At dahil ako ang naka-duty, ako rin ang tumanggap ng request niya. Pero ang hindi ko inaasahan, siya pala ang magiging suki ko. Araw-araw, halos may pinapa-deliver siyang print job. At guess what? Ako rin ang laging pinapapunta ng boss ko para ihatid sa kanya. Malapit lang naman sa subdivision nila eh. Noong una, abala lang talaga siya sa trabaho. Pag abot ko ng mga papeles, mabilis lang ang palitan namin ng salita. Salamat bro. Wala yun sir. Ganun lang. Pero sa ikatlong delivery ko sa kanya, napansin ko ang isang bagay na hindi na sir ang tawag niya sa akin. Salamat Jonas. Parang may kuryente sa loob ng dibdib ko nang marinig ko na binanggit niya yung pangalan ko. Ewan ko ba, pero simula nun, iba na yung dating niya sa akin. Sa ikalimang delivery ko, nag-alok siya ng kape. Bro, pasok ka muna. Baka gusto mong magkape. Baka nauho ka sa biyahe. Simple lang dapat yun, pero ramdam ko yung kakaibang init ng kanyang paanyaya. At doon nagsimula ang unang paghinto ng oras sa mundo ko. Habang hawak ko yung tasa ng kape sa sala niya, pasimpleng lumingon ako sa kanya. Nakaupo siya sa tapat ko, nakasandal, at nakatitig lang sa akin. Hindi ko alam kung nahuli ba niya ako na kanina pa akong palihim na tumitingin sa kanya, pero ngumiti siya. At sa simpleng ngiting yun, naramdaman kong hindi na ito basta simpleng trabaho lang para sa akin. May kung anong kumakatok sa puso ko at natatakot akong buksan. Ano ba to Jonas? Bulong ko sa sarili ko. Delivery boy ka lang, pero bakit parang may ihahatid kang damdamin sa kanya? Simula nung araw na inalok niya ako ng kape, parang hindi na naging pareho yung pakiramdam ko sa tuwing pupunta ako sa bahay niya. Hindi na lang basta trabaho, kundi isang bagay na hinihintay-hintay ko araw-araw. Sa bawat pagbukas niya ng pinto, lagi siyang may ngiti.
Yung tipong simple pero nakakagaan ng loob. At minsan nahuli ko siyang tinititigan ako. Parang may gusto siyang itanong pero nauudlot. Uy, Jonas. Pasok ka. May niluto akong pansit. Baka gusto mong tikman. Ganon siya. Lagi may paanyaya. At ako naman, palaging nauuto ng sarili kong puso na pumapayag. Noong araw na yun, naupo kami ulit sa sala. Ako, may hawak na tinidor. Siya naman may hawak na sariling tasa ng kape. Tahimik kami kumakain. Wala masyadong usapan pero kakaiba yung katahimikan na hindi nakakailang. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya bigla. Saan? Wika ako naman habang ngumunguya. Sa paulit-ulit ng trabaho mo. Delivery dito, delivery doon. Walang kasamang kwento. Wika niya. Napangiti ako tapos sabi ko, sabi nga nila trabaho lang. Pero minsan may mga delivery na hindi ko inaasahang magbibigay ng dahilan para ngumiti ako. Wika ako. Tumigil siya sandali, tumingin sa akin. At doon ko na-realize na para bang may dobling kahulugan yung sinabi ko. Nag-init yung tenga ko. Ganun ba? Ako ba isa sa mga dahilan? Wika niya sabay tawa ng mahina. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung biro ba yun o seryoso. Kaya ang nagawa ko lang ay ngumiti at umiwas ng tingin. Pwede bang sabihin kong oo? Sagot ko na halos pabulong. At ilang segundo kaming nagkatitigan. Walang nagsalita. Parang may sariling wika ang mga mata namin. Na kami lang ang nakakaintindi. Hanggang sa biglang nagring ang cellphone niya. Tumayo siya agad. Iniwan akong natigilan sa sopa. At saglit siyang lumayo para kausapin ang tumawag. At doon ko napagtanto, natatakot akong umasa. Pero sa kabila nun, ramdam ko may namumuo. Isang bagay na hindi na lang basta kape at katahimikan. Simula nung gabing yun, hindi na lang basta client si Mikael para sa akin. Parang bawat delivery may kasamang dahilan para mas makilala siya. Mas makita kung sino ba talaga siya sa likod ng mga simpleng ngiti. Isang hapon, dinala ko ulit yung mga flyers na pinagawa niya. At gaya ng nakasanayan, hindi siya nakontento sa simpleng salamat. Jonas, may dala akong sopa. Sakto, maulan. Halika, kain tayo. Napilitan akong pumasok. Pero hindi naman ako tutol. Sa totoo lang, hinihintay ko rin ang pagkakataong yun. Habang kumakain kami, napansin kong hindi na siya kasing tahimik gaya ng una kong akala. Mahilig pala siyang magkwento tungkol sa pamilya niya, sa mga pangarap niya, at minsan sa mga takot niya. Alam mo, Jonas, sabi niya, habang nakatingin sa bintana kung saan patak ng ulan lang ang maririnig. Lagi kong iniisip, paano kung
tumanda akong mag-isa. Nakakatakot. Wika niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ba akong magbiro o seryosohin yung tanong niya. Kaya ang sagot ko, hindi mo naman kailangan mag-isa, Mikael. Minsan may mga taong dumarating na hindi mo inaasahan. Sila yung magiging dahilan kung bakit hindi ka na kailangang matakot. Tahimik siya tapos dahan-dahan siyang ngumiti, yung tipong ngumiting may pasasalamat, may kahulugan. Tapos sabi niya sa akin, "Ganun ka ba, Jonas?" Ganun paano? Sagot ko naman kunwari, wala akong alam. Tapos sabi niya, yung tipong dumarating na hindi ko inaasahan. Para akong nablangko. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba siya ng totoo o itatawa ko na lang. Kaya kahit nanginginig yung dibdib ko, pinili kong maging totoo. Siguro nga, wika ako. At doon siya natawa. Yung tawang hindi malakas pero ramdam kong totoo. Tapos sabi niya, kaya pala parang mas gusto ko na laging may delivery. Sabi niya na nakatitig sa akin. At sa loob ng munting bahay na yon, sa gitna ng ulan, sa simpleng sopas at tawanan, ramdam kong hindi na lang ako basta delivery boy. May puwang na ako sa mundo niya. At natatakot akong baka masanay ako. Maghapon akong naghihintay sa shop kasi ang dami naming rush orders. At syempre, guess what? Isa na naman sa mga yun ang para kay Mikael. Jonas, ikaw na mag-deliver. Malakas ang ulan pero malapit lang naman. 'Di ba? Sabi ni boss. Tama si boss, malakas ang ulan pero kung si Mikael ang destinasyon, kahit bagyo pa yan, pupuntahan ko. Pagdating ko sa bahay niya, basa yung laylayan ng pantalon ko. Binuksan niya agad ang gate. Hawak ang isang malaking payong. Jonas, basa ka na oh. Bakit hindi ka nagpayong? Wika niya. Isang kanto lang naman, kaya ko na. Sagot ko pero ang totoo, nagmamadali akong makarating sa kanya. Hinila niya ako papasok. Tapos sabi niya, tara, halika. Sabi na tayong bumili ng merienda. May bagong bake shop doon sa may kanto. Treat ko. At dahil wala akong kawala, sumama ako. Sa ilalim ng payong niya, kami lang dalawa. Ang lapit namin sa isa't isa. Ramdam ko yung init ng braso niya sa balikat ko. Ramdam ko ang bawat dampi ng hangin, bawat pagtama ng ulan sa gilid ng payong. Ang tahimik mo? Biro niya habang naglalakad kami. Baka mabasa tayo kung magsasalita ako. Sagot ko, sabay tawa ng mahina. Pero sa totoo lang, hindi ako makapagsalita kasi ang lapit niya. Ang lapit-lapit. Minsan dumudulas yung paa ko sa basa. Agad siyang kumakapit sa braso ko. Uy, dahan-dahan! Wika niya. At sa pagkakahawak niyang yun, parang nakukuryente ako. Hindi niya agad binibitawan yung braso ko kahit nakabawi na ako sa paglalakad. At hindi ko rin inaalis. Para bang pareho kaming komportable na magkadikit. Pagdating namin sa bake shop,
Basa na yung laylayan naming dalawa. Pero pareho kaming nakangiti. Sulit, 'di ba? Tanong niya. Sulit. Sagot ko, hindi ko alam kung ang tinutukoy ba niya yung tinapay o yung ilang minutong paglalakad namin na magkasama, na magkadikit. Sa unang pagkakataon, nagtanong ako sa sarili ko, kung ganito palagi, kaya ko pa kayang itago ang nararamdaman ko? Mula nung araw na sabay kaming nagpayong, parang mas naging madalas ang pag-anyaya ni Mikael. Hindi na lang puro kape o pansit. Minsan nagyayaya siya manood ng pelikula sa bahay niya. Minsan naman simpleng tambay lang sa terrace habang nagkakape. At doon ko na-realize, masyado na akong nasasanay sa presensya niya. Isang hapon, dinala ko ulit yung mga flyers na pinagawa niya. Pagbukas ng pinto, hindi siya mag-isa. May kasama siyang babae. Maganda, maaliwalas, at halatang komportable sa bahay niya. Jonas, sakto. Ito nga pala si Elisa. Pinsan ko. Pakilala niya. Gumiti ako at nakipagkamay pero sa loob-loob ko, parang may mabigat na kumurot sa dibdib ko. Habang nagkukwentuhan silang dalawa, ako naman nakaupo lang sa gilid. Nakikinig. Hindi ko alam kung bakit pero sa bawat tawanan nila ay parang maliit na saksak sa puso ko. Bakit ako nagseselos? Wala naman akong karapatan. Uy, Jonas, okay ka lang? Tanong ni Mikael nang mapansin niyang tahimik ako. Oo naman, medyo pagod lang sa delivery. Palusot ko. Pero sa totoo lang, gusto kong umalis agad. Gusto kong tumakbo pa uwi. Iwanan ng lahat. Pero pinigilan ko. Pag-alis ni Alisa, ako na lang ulit at siya. Tahimik lang siya habang inaayos yung mga papel. Ako naman, pilit na nangiti. Pinsan ko yun ha. Baka kung anong iniisip mo. Sabi niya bigla na para bang nabasa ang utak ko. Napatingin tuloy ako. Ha? Wala akong iniisip. Wika ako. Ngumiti siya pero iba yung tingin niya sa akin. Yung tipong parang gusto niyang sabihin na huwag akong magtago. At doon ko naisip, hanggang kailan ko kayang itago? Hanggang kailan ko kayang magpanggap na wala lang? Sa bawat delivery, mas lalong hindi na lang trabaho yung dala ko, kundi damdamin na unti-unting umaabot sa kanya. Ilang araw na akong hindi nagdi-deliver kay Mikael. Sadyang iniiwasan ko, hindi dahil wala siyang pinapagawa, kundi dahil natatakot akong mahuli niya yung nararamdaman ko. Pero sa totoo lang, mas lalo akong nahirapan. Parang kulang yung araw kapag hindi ko siya nakikita. Isang gabi, bigla akong tinawagan ng boss ko. Jonas, ikaw na yung mag-deliver nito. Urgent, kay Mikael ulit. Wala na akong kawala. Pagdating ko sa bahay niya, agad niyang binuksan ng pinto. Kita ko sa mukha niya ang gulat at tuwa. Akala ko, di ka na babalik. Sabi niya. Hindi ako nakasagot agad, pero nung makita ko yung mga mata niya, parang gusto kong malusaw sa bigat ng lahat ng itinatago ko. Pasensya ka na, Mikael. Ilang araw akong umiiwas. Wika ako. Bakit? Sagot naman niya.
Huminga ako ng malalim at doon ko naramdaman hindi ko na kayang ikubli. Dahil natatakot ako. Natatakot ako mahalata mong may nararamdaman ako para sa'yo. Wika ako. Naging tahimik ako, para akong kinabahan na baka bigla siyang magalit o matawa, pero imbis na lumayo, dahan-dahan siyang lumapit. Alam ko, Jonas, bulong niya. Tapos napatingin ako. Sabi ko, ha? Alam ko, matagal ko nang nararamdaman na iba ka. At hindi lang ako nagpapakita dahil baka ikaw yung maunang lumayo. Wika niya. At bago ko pa maiproseso yung nararamdaman ko, ang kamay niyang humawak sa kamay ko, mainit, totoo. Tapos sabi niya, pero nandito ka pa rin. Para akong natanggalan ng tinik sa dibdib. Napangiti ako habang unti-unting namuo ang mga luha sa mata ko. Delivery boy lang ako, Mikael. Wika ako. Tapos sabi niya, huwag mong maliitin yan. Ikaw ang nag-deliver ng bagay na hindi ko akalaing darating. Ang pag-ibig ko. Sagot niya sa akin. At sa gabing yon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng sala, magkahawak kaming dalawa. Wala nang kape, wala nang payong, wala nang takot. Ang meron lang, dalawang pusong hindi na kailangang itago ang kanilang sikreto. Minsan ang pinakamahalagang delivery sa buhay natin ay hindi nakalagay sa kahon o sa sobre. Minsan, ito'y nakabalot sa damdamin, nakatago sa lihim na inaantay lang mailabas. Ako si Jonas, isang simpleng delivery boy, at sa wakas, nadala ko rin ng pinakamahalagang package ng buhay ko. Ang pag-ibig ko kay Mikael. Maraming salamat sa inyong pakikinig.